Last week po ang pinag-aralan natin, it's all about the incarnation of the Lord Jesus Christ. Bakit po ang Panginoon ay ipinanganak? At marami pong bagay tayo ang natutunan. At ipagpapatuloy po natin ang ating mensahe. Next week po, pag-aaralan po natin crucifixion of the Lord Jesus Christ, bakit ang Panginoon ipinako, and then sa Resurrection Sunday, ang ating pong pag-usapan ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nare-recognize niyo po ba yung mga picture? Next slide natin. Yung unang picture sa pinakakanan, sino kaya yan? Yung unang picture sa, eto to. Sino sa tingin nyo? Very good. Alexander the Great. Okay. How about yung nasa pangalawa? Ang galing Julius Caesar. Dapat may award ka sa school kasi nasagot niya no, Dave, no? Pangatlo. Yan, very good, Napoleon. Siguro meron kayong mga picture niyan sa bahay niyo, no? Napoleon Bonaparte. And then yung pangapat. Yun, very good. 2 points ka na, Brother Bong. Mahatma Gandhi. And then, syempre, imposibleng hindi nyo kilala si Albert Einstein. Yan po yung pinaka-most influential figures or persons sa history. Consider Alexander the Great. Kaya nga siya tinawag na great. Halos makonquer niya or masakop niya ang buong sanlibutan. Isa sa pinakadakilang military commander sa kasaysayan. Pero nung 30 years old na siya, halos nasakop niya ang buong mundo. Greece hanggang India, umabot hanggang Asia. Hindi siya matalo-talo ng kanyang mga kalaban, pero namatay siya sa edad na 32. At iniwan ng kanyang imperyo at pagkatapos dyan, nahati sa 5, kung naalala nyo. Nasakop niya ang mundo pero hindi niya nasakop yung kamatayan. Alam niyo yung pumatay kay Alexander the Great? Sino makawala? Malaria. At saan galing ang malaria? Sa lamok. Kita mo? Great ka pero pumatay sa'yo lamok. Rico. Next, si Julius Caesar. Isa sa pinaka-makapangyarihang leader ng Roman Empire. Sumunod siya kay Augustus Caesar. Brilliant na general at politician. Siya ang nagbago ng takbo ng Roman history. Pero pinatay siya ng mga kasama niya sa Senado, mga kaibigan niya sa Senado. Wala din. May kapangyarihan siya sa Rome pero hindi niya na pigilan yung kanyang kamatayan. Yung mga pagtataksil sa kanya. Napoleon Bonaparte, isa sa pinakadakilang military strategy sa Europe. Halos nasakop niya ang buong Europa parang si Alexander the Great. Naging emperor ng France. Pero natalo siya at pinatapon siya sa isang isla na St. Helena kung saan siya namatay. Makapangyarihan pero hindi niya rin napigilan ng kanyang pagbagsak. Si Gandhi, isang pinakasikat at dakilang moral teacher. Pinamunuan niya ang India's independence movement. Kilala siya bilang non-violence at moral teacher sa kanyang leadership. Isa sa pinakarespetadong moral leaders sa modern history. Pero pinatay siya ng isang assassin. And then, Albert Einstein, isa sa pinakasikat at pinakadakilang scientist sa kasaysayan. Ano yung kanyang formula? E equals mc squared. Binago niya ang pag-unawa natin sa space, time, and universe. Genius level. Pero kahit gaano siya katalino, hindi niya nasagot ang pinakamahalagang tanong ng tao. Paano tayo maliligtas sa kasalanan? Sa kasaysayan, mga kapatid, ng mundo, marami tinatawag na dakila. Alexander the Great, Julius Caesar, like Napoleon Bonaparte, Mahatma Gandhi, and Albert Einstein. Pero ladies and gentlemen, may isang tao na higit sa kanilang lahat. And I want to introduce to you. Siya ang ipinanganak sa isang sabsaban, walang hukbo, walang palasyo, walang universidad, ngunit binago niya ang kasaysayan ng mundo at binago niya ikaw at ako. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. And today, we will talk about the life and message of Jesus Christ. Last time, pinag-aralan natin, siya ay from eternity. Hindi siya ginawa ng Ama. He is always existing with the Father, with the Holy Spirit. And then,
dahil tayo ay nagkasala, Jesus stepped in. Iniwanan niya ang trono niya, ipinanganak siya ng isang birhen. At gusto kong ipakilala sa inyo ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang buhay. Gumawa tayo ng isang litrato upang mas maunawaan natin. Now, di ko alam kung nakikita nyo, no? Itong pinakaunang picture, that is, nung ipinanganak si Jesus Christ, ilang araw pa lang, pinunta na siya sa temple. Di ba tayo, sa mga Ilocano, ewan ko kung meron kayong mga gantong pamahiin. Sa amin, kapag ikaw ay sakitin, ililigaw. May ganun ba kayo? Ililigaw doon sa may kung saan, sa gubat, sa walang tao. Kung sino yung makakapulot, bibilin mo doon sa nakapulot. Tapos papalitan yung pangalan mo. Hindi na ako tatawagin Jomar, tatawagin na akong Juan. Ba, okay. Doon ka para magkakaroon ng palayaw. Tapos hindi ka na magiging sakitin. Ganun yung mga tradisyon eh. Mga paniniwala, pero hindi yung totoo. Ang mga Hudyo, meron din ganun na inutos ng law. Pero ito ay merong scientific and reasonable explanation. Meron tinatawag na purification and presentation. 14 na araw, 40 days, pagkatapos ipinanganak, si Maria at Jose ay nag-alay ng 2 turtle doves. Sabihin nga natin turtle doves. Ano yung turtle doves? Kalapate. Ngayon, ang alay ng kalapate, pag ikaw ay nag-alay ng kalapate, ibig sabihin, ikaw ay mahirap. Ladies and gentlemen, my brothers and sisters in Christ, ang Panginoon ng Jesucristo, do siya ay mayaman sa langit, merong trono, merong palasyo, siya ay pinanganak na mahirap. Nanay at tatay na mahirap. Pero si Mary at si Joseph, sila ay mga dugong bughaw. Sila ay royal blood. Bagamat ganon, dahil wala nang dugong bughaw, nung si Herod ang namumuno, alam nyo ba, si Herod, wala siyang dugong Hudyo. Siya ay, nakalimutan ko na, pero hindi sa Jewish. Nilagay siya bilang isang puppet king ng mga Hudyo. Kaya ang mga Hudyo, hindi nila kinikilala si Herod bilang isang hari. Kasi puppet king lang siya at hindi siya talaga totoong Hudyo. Kaya nga sa atin, sa Pilipinas, nung si Grace po ay tumatakbo, anong sinasabi? Hindi siya pwede kasi questionable ang kanyang citizenship. Baka hindi talaga siya Pinoy. Kasi hindi tayo papayag na ang mamumuno sa atin ay hindi naman talaga Pinoy. Parang ganon. So, dahil sa mga Herod, nawala na ang line ng mga royal blood. Si Mary and Joseph, sila ay nasa royal blood. Pero mahirap sila dahil wala na ang mga dugong-dugong bughaw dahil sila ay nasakop. Si Jesus Christ ay ipinanganak ng mahirap. Tayo, sino dito pinanganak sa bahay, di ba? Sa bahay kayo ipinanganak. Taas kamay. Sa bahay kayo ipinanganak. Oh, marami-rami. Ako din sa bahay eh. Tapos the rest, hospital. Nanay lot sa hospital ka pinanganak. Ay, hindi mo po alam. Baka, baka most likely siguro sa bahay. Si Brother Marvin, saan ka pinanganak? Hindi mo din alam. Hindi mo natanong. Ikaw sa bahay din. Oh, tapos yung kamadron na pala desisyon. Ay, wag yan ang pangalan. Ito pangalan. Kaya doon sa amin, ang gulo-gulo ng mga pangalan, yung kamadron na, nagdadagdag ng pangalan. Tayo, pinanganak pa nga tayo sa bahay eh. Pero si Jesus Christ, hindi nakalagay sa Bible kung merong kamadrona. Baka sila-sila lang ni Joseph tsaka si Mary. Inilagay siya sa sabsaban. Pinanganak sa bahay ng hayop. Yan po ang Panginoon. At eto pa, hindi pa nagtatapos ang paghihirap. Nung siya ay pinanganak, inutusan sila ng Panginoon na pumunta ng Egypt. Now I'm presenting who is the Lord Jesus Christ. Yung tao, yung Panginoon na nagligtas sa atin. Na hindi naging madali para sa Kanya upang tayo ay Kanyang iligtas. Nung siya ay baby pa, nung siya ay bata pa, anong nangyari? Kailangan nilang pumunta sa Egypto. Bakit? Kailangan lang tumakas kasi si Herod ay ipinapatay ang mga sanggol. 2 years old pababa. At ang wala po sila walang kalesa, lakad lang, walang kamelyo, walang kung anuman, lakad lang. And then after that, sunod na yugto ng buhay ni Jesus Christ, siya po ay nag-visit sa temple. 12 years old, nakita natin ang buhay ng Panginoon sa Luke chapter 2.
And then, nakita, meron silang tradition na kailangan nilang pumunta sa templo to do some Jewish rites, mga alay, yun ang kanilang kaugalian. Uuwi na sila. Ngayon, ang tanong, binabasa mo to, bakit hindi naman lang nalaman ni Joseph tsaka ni Maria na wala si Jesus doon? Kasi po, sila po ay nagta-travel ng marami. So, maraming tao, hindi mo mapapansin. Nung hanap sila ng hanap, hindi nila makita si Jesus Christ. Nakita nila si Jesus Christ. Nagtuturo. At sino ang mga tinuturuan niya? Mga doktor ng kautusan, mga religious leaders, mga mas matatanda sa kanya. At sabi ng Panginoon, nasa bahay ako ng aking ama. So 12 years old pa lang, pinakita na ng Panginoon that He is so unique. Hindi siya katulad niya si Althea, no? Ayan, 12 years old ka na, no? O yan, ganyan, mga ganyang edad ni Jesus Christ. Ang tinuturuan niya, mga matatanda. Then after that, eto, walang nakatala sa Bible. 12 years old hanggang 30 years old. How long? 12. So, 18 years. Sabi ng mga theologian, si Joseph, namatay na siya ng 12 years old. Namatay na si Joseph nung si Jesus Christ ay 12 years old. Kaya si Jesus Christ, kailangan niya magtrabaho para kay Mary at para sa kanyang mga kapatid. Kasi, ang mga Jewish, parang sa atin, Asians, mga Pilipino, pag namatay na ang tatay, ang may responsibilidad yung panganay. At ang Panginoon natin, siya ay panganay sa magkakapatid. Andyan pa kayo mga kapatid? Yan ang timeline ng buhay ni Jesus Christ. Kaya nga alam nyo, tayong mga anak, huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi sa internet. Na, mga nanay tatay natin, pinagtripan lang tayo, tapos naging tao na tayo. Tapos gusto nila, alagaan natin sila. Alam nyo po, sabi ng Bible, 2 beses lang binanggit yung word na well-pleasing sa Bible. Binabanggit ko yan palagi. Kapag ikaw ay minamahal mo ang iyong magulang, sabi ng Bible, hindi lang ang Diyos nalulugod, kundi lubos-lubos siyang nalulugod. Well-pleasing. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga internet. Huwag kayong magrebelde sa nanay at tatay nyo kahit marami silang pagkukulang. Amen? Kailangan nyo silang patawarin sa mga sakit at pagkukulang na ginawa nila. Pero dapat, katulad ni Jesus Christ, bagamat siya ay Diyos, siya ay nagtrabaho para sa kanyang nanay at para sa kanyang mga kapatid. So you have responsibility like our Lord. And then after that, siya ay nagpabautismo. Bago siya sumabak sa ministry, siya po ay nagpabautismo. Kaya po ang bautismo, ito po ay pagpapakita ng pagsunod natin sa Panginoon. So sa ating mga bagong mananampalataya, sa Iglesia ni Cristo, ilulubog ka. Pagkalubog sa'yo, nakita mo ba si Jesus? Hindi po. O sige, lubog ulit. Nakita mo na? Hindi po. Hanggang sa makita mo. Tsaka, pag ikaw ay kasapi na ng Iglesia ni Cristo, yun ang magiging dahilan para maligtas ka. Hindi po. Hindi po ang simbahan ang makakapagligtas. Ang bautismo po, hindi makakapagligtas. Tsaka tayo, sino ba ditong hindi nawisikan sa Katoliko? Di ba halos lahat tayo? Bukod kay Kim. Di ba tama na ano ba to? Hindi siya nabinyagan. Sino pa dito hindi nabinyagan sa Katoliko? Ikaw? Hindi ka nabinyagan sa Katoliko? Saan ka nabinyagan? Oo, okay. O nga pala. Sino pang hindi nabinyagan? Si Chloe. Kasi wiwisikan ko na kayo ngayon. Ito, si Caleb. Alam nyo ba, ang sakramento ng pagbibinyag ay iyan ay step para ikaw ay maligtas. Para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid ko sa Panginoon, uulitin natin, hindi po ang bautismo ang makakapagligtas sa iyo. Ang makakapagligtas sa iyo ay si Jesus Christ. Pero ang bautismo, yan ay pagpapakita mo na kailangan mo na pagsunod mo sa Panginoon. Kaya sa mga bagong mananampalataya, ikaw ay ngayon ligtas na. Anong sunod? Anong next step? Ang next step mo ay ikaw ay magpabautismo. Sumunod sa tubig ng bautismo, pagpapakita mo sa mga tao na ako ay decided sumunod sa Panginoon.
Sino kaya ang unang mababautismo ni Pastor? Hindi pa ako nakapag-baptize, Sister Kay. Sinong ano? Ikaw, Brian, pag-practicean kita. And then after po ng kanyang bautismo, nagsimula na po ang kanyang ministry. 5 mahalagang bagay, babab tayo at step. 5 mahalagang milestone or bagay sa buhay ni Jesus Christ. Ayon sa Ebanghelyo, una, baptism. Pangalawa, transfiguration. Ano ibig sabihin ng transfiguration? May isim nga ng konti. Pinag-aralan natin to sa prayer meeting. Transfiguration, ito yung pumunta sila sa bundok, kasama niya yung 3 disipulo. Si John, Peter, and then James. Ang Panginoon, nag-iba ang kanyang anyo. At nakita nila Pedro, nakausap niya si Elijah, at kausap niya si Moses. Transfiguration, yung glory ng Panginoon, yung full form niya as a glorified God, siya ay nakita, nag-transfigured, nag-iba, metamorpho, nag-iba ang kanyang anyo. And then after that, yung kanyang crucifixion, resurrection and ascension, na pag-aaralan po natin next week, and then next week. Now, dito naman, yan ang buhay ng Panginoon Kristo. Dito naman tayo sa mensahe ni Jesus Christ. Ano ang tinuro ni Kristo nung siya ay nabubuhay pa? Pag makabisado nyo to, meron kayong reward. 7 I.M. 7 I.M.s ni Jesus Christ. Kahapon, pinag-aralan namin sa discipleship, nung si Moses, kausap niya ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, Moses, ikaw ang pinili ko para palayain ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. Sabi niya, Panginoon, pag nagtanong sila kung ano ang pangalan mo, ano ang sasabihin ko? Sabi ng Panginoon, sabihin mo, I am that I am. Sabihin nyo nga, I am that I am. Sa Tagalog, ako nga si ako. Okay, ready, go. Ako nga si ako. So, I am. Now, nung si Jesus Christ, nagkatawang tao, kausap niya yung mga Pariseo, kausap niya yung mga tao, sabi niya sa kanila, before Abraham was, bago pa si Abraham isilang, I am. Ibig sabihin, kiniklaim ni Jesus Christ na yung I am na Diyos sa Old Testament, Diyos ni Moses, Diyos ni Abraham, Diyos ng mga fathers, siya yung Diyos ng Old Testament. Siya yung I am. And then makikita natin sa kanyang buhay, meron siyang 7 I am. Ilan po? 7 na magpapakita sa atin. And somehow, we will get some application sa mensahe ng Panginoon that we can apply in our lives as believers of Christ. First I am. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Ako ang tinapay ng buhay. Nakanta mo na yan, Sister Beth? Di pa? O yan, okay. Kantahin mo nga kaya ulit sa Lord's Supper. No? Sa next week. Ako ang tinapay ng buhay. I am the bread of life. Basahin po ng mga kababaihan yung verse, John 6:35, ready, go. Amen. Ako ang tinapay ng buhay, sabi ng Panginoon. I am the bread of life. Sinabi ito ni Jesus, pagkatapos pakainin niya ang 5,000. 5,000, more than 5,000. Theologian says, it's not just 5,000, but is 15,000. Ang mga tao ay sumusunod kay Jesus dahil sa tinapay na kanilang kinakain. Kaya inilipat ni Jesus ang usapan mula sa physical bread patungo sa spiritual bread. Na ang tinapay, ang kanin, pag kinain mo, magugutom ka ulit. Pero si Kristo, pag nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka na muli ulit magugutom. Si Jesus ang tunay na pagkain ng kaluluwa. Hindi kayang punuin ng mundo ang spiritual na gutom ng tao. I'm telling you, brother and sister in Christ, paulit at ulit na sinasabi ko, sinasabi ni pastor, sinasabi ng mga naunang pastor, at sasabihin pa din natin, kahit ikaw na ang pinakasikat, pinakamagaling, pinakamakapangyarihan,
pero walang satisfaction pag wala ang tinapay ng buhay sa buhay mo. Minsan, pag manood ka ng, si Mrs., nalaglag ko na naman yung Mrs. ko, pasensya na ha. Ang nahilig niya ngayon, manood, Sister Jean, ng yung mga bag na mga branded. Ano yun? Hermes? Hermes. Kung ano, whatever. Hindi ko nga alam yun eh. Sa amin mga lalaki, belt bag lang na tig 50 pesos, pwede na, no? Pag ganun. Alam nyo, minsan, hindi din naman maganda na magmukha tayong kawawa. Minsan, nandun kami sa may school ni Charity. School ng pangmayaman yun dati. Sinabihan ako ng guard, Sister Kay, Sir, order ka na sa Shopee, mura lang. Kasi yung bag ko sira-sira na. Sabi ko, oo nga, tama. Pero kahit magkaroon, anong gagawin mo sa sobrang daming bag? Ano yung linggo-linggo pag magsimba ka? Iba-ibang brand? Wala namang problema kung may pera ka. Pero kung yan ang pinaka-desire mo, minsan iniisip mo, ano kaya ang feeling magkaroon ka ng lahat ng brand ng sapatos, meron ka, lahat ng brand ng bag, meron ka mga clothing, something. Ano kaya, minsan masarap maranasan yon. Mga kapatid, kahit hindi ko pa nararanasan, no, I know, I'm persuaded, I believe na kahit meron ko nun lahat, hindi ka pa rin masasatisfy. Kaya nga ang mga milyonaryo, gusto pa nilang kumita ng isa pang milyon, gusto nilang maging bilyonaryo, tapos gusto nilang maging, trilyon. Kasi akala hindi pa sila satisfy kung anong meron sila. Kaya gusto pa nilang mag-level up. Hindi ka masasatisfy. Kung ikaw sa games mo, gusto mo level up ka ng level up, kasi pag gusto mo, pag nandun ka na sa pinakamataas na level, satisfy ka na sa buhay. I'm telling you, hindi pa din. Maraming tao ngayon, busog sa material, pero gutom ang kaluluwa. Ang tunay na satisfaction ay kay Jesus Christ lamang. Ang Christian ay dapat patuloy na kumakain ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, it's good to have those material things. But again and again, I believe and I am persuaded it cannot satisfy you. Are you still there? Say amen? Number 2. Basahin nating lahat. I am the life of the world. Basahin po ng mga lalaki ang John chapter 8 verse number 12. Ready? Go. Sinabi ito ni Jesus sa temple during the Feast of Tabernacles. Sapagkat dun po sa templo, merong isang malaking ilaw na sinisindihan sa temple court bilang alaala ng pillar of fire sa wilderness. So, ginagawa ni Jesus Christ, yung mga nakikita niya, yung mga nangyayari, inire-relate niya sa spiritual na bagay. Sapagkat that's what matter most. Si Jesus ang liwanag na nagbibigay ng direksyon, katotohanan at buhay. Ang mundo po natin ay puno ng moral at spiritual darkness. So, nakakalungkot. Sino dito nakapanood sa Facebook? Yung parang yung kalbo, tapos meron dito parang mukhang pare. Hindi yun pare. Mukhang pare. Tapos nagsabi na ang pagiging transgender ay hindi kasalanan. Sino nakapanood nun? Oh, ang dami. Dami, no? Si Brother Joel lang. I'm telling you from this pulpit and from this word of God, ang pagiging transgender ay malalang kasalanan, matinding kasalanan sa Diyos. You know why is it Sodom and Gomorrah was destroyed by God? Because of their practices. Romans chapter 1. They gave up their natural affection. Ang mga lalaki pumapatol sa kapwa lalaki, ang babae pumapatol sa kapwa babae. Sabi ng Panginoon, sila ay naguhusgahan na. Kaya nga mga kapatid, hindi kung ano ang sinasabi ng feelings natin. Feelings ng kung sino-sino. Pag sinabi ng Biblia, mali. Amen. Kapag kasalanan. Huwag na natin babago-baguhin. Ay, hindi naman talaga kasalanan, etc. No. Ang ating mundo ngayon ay punong-puno ng spiritual and moral darkness. They're defining, ang tawag dyan sa theology, yung
Deconstruction theology. Binabago nila yung terms. Binabago nila yung mga, dinidefine nila ulit. Kumbaga, yung red, hindi na nagiging red. Medyo pusha, medyo blue, medyo black. No. Ang Christian, dapat tayong sumusunod sa liwanag ni Kristo. Pag ikaw na kay Kristo ka, nasa liwanag ka ni Kristo, makikita mo kung ano yung mga mali. Pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nakikinig ka sa preaching, makikita mo kung ano yung mga hindi tama. At lagi kong ini-emphasize sa mga estudyante ko sa university at sa atin sa mga young people, ang abortion ay kalapastangan sa harapan ng Diyos. Nanaginip ako yung isa ko daw estudyante na Bible student, pro-abortion. Galit na galit daw ako sa kanya. Sabi ko, nag-Bible school ka pa? Pro-abortion ka pa? Dapat pro-life ka. Alam niyo ba kung paano ginagawa? Napatayin nila yung baby sa loob ng... Nagkaroon ako ng seminar niyan. Grabe, may iba-ibang way. Yung iba, hihigupin. Depende kung anong equipment. Depende sa pagkasunduan. Yung iba naman, papasukan ng gunting, gugupit-gupitin. Yung iba, ipa-plies. Ipa-plies mo yung ulo, yung katawan, lahat. Yan po ay hindi tama. Ito po ay palaging kasalanan. So kapag pinagdadebatehan ulit sa Senado na illegalize ang abortion, maglalagay tayo dyan ng tarpaulin. Pilgrim Bible Baptist Church ay against sa abortion. Okay? Kaya, mga kapatid, kung meron kayong mga kamag-anak na buntis ng aksidente, huwag nyo sabihin ipalaglag, kabaptismong tao, sabihin mo ipalaglag. Huwag tayong mag-a-advise ng mga ganon. Oy, di ba Christian ka? Okay lang yun, patatawarin ka naman ng Diyos. Huwag natin gawing lisensya ang kapatawaran ng Diyos sa mga kawalangyaan natin. Andiyan pa tayo? Tayo rin ay tinatawag na mag-reflect sa liwanag ng mundo. Alam nyo ba ang buwan? Sige, lagi tayo nagle-lesson sa science, no? Pasensya na kayo, ha? Ang buwan ba may sariling liwanag o wala? Yun, galing Angelina, wala. Saan niya kinukuha ang kanyang liwanag? Sa araw. Ganon din tayo. Ang liwanag natin nang galing sa Panginoon, kailangan i-reflect natin sa mundo. Alam niyo yung sabi ng nanay mo, anak, huwag ka sasama sa mga BI mo mga kaibigan, no? Yung maka mo nakaganto. Bakit? Ikaw pala yung promotor. Nakaganto. Sabi ng nanay mo, huwag ka sasama sa mga BI, pero ikaw pala yung promotor. So, Regine, ha? Huwag promotor, ha? Maging masunurin sa teacher, sa principal. Hindi nyo sasabihan yung teacher nyong panot. Hindi nyo sasabihan ng mga buhaya kung ano-ano. Huwag. Galangin natin. Dapat magliwanag ka. Tapos yung mga bibig natin, para hindi tayo makapagmura ng mga kung ano, mga masamang mga salita, lagi natin takpan ng tape. Okay? Nagmumura pa ba kayo? O, kala ko may mag-i-amen eh. Na tayo magmumura. Another one. Next. I am the door. Basahin po natin lahat yung verse, John 10:9. Ready, go. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved. Sa Israel, ang shepherd, minsan mismo, ang nagiging pintuan ng shepherd. Siya ang nagbabantay sa entrance laban sa mga magnanakaw at hayop, yung mga predator, no? Si Jesus ang tanging daan patungo sa kaligtasan. Wala nang ibang paraan patungo sa Diyos, kundi si Kristo lamang. Ang tunay na security ng believer, ang tunay na kasigurado natin, assurance natin, security natin, walang iba kundi nasa kawan ng Diyos, nasa fold ni Kristo, na kay Kristo mismo. Kaya nga mga kapatid, itong buhay na to, na hindi natin tiyak, makinig kayo maigi. Sa tingin nyo, anong year mauubos ang langis ng sanlibutan? Merong projection, 2040, ubos na ang oil ng earth. Wala nang masisipsip. At dahil sa oil, alam nyo ba ba't magkakaroon ng World War? World War III? Dahil sa langis. Ngayon, nag-uumpisa na.
So kung 2040, sabihin natin, World War III, makakaligtas ba tayo sa gera? Nilababo nga natin, hindi natin, mauna ka pang mamatay kaysa sa radiation ng nuclear bomb eh. Kaysa sa may ilalim ng lababo natin sa sobrang baho, di ba? Wala tayong mga bunker. Patay ka kaagad. Hindi ka mamatay sa radiation. Mamatay ka sa agat ng ipis tsaka ng ano dun sa ilalim ng bahay nyo. Ilang taon na lang yung 2040? Ano na ba ngayon? O ilan ang taon na lang yun? 14 years. Kung ang 36, 31 ako ngayon, ilan na lang? Mga kapatid, magseryoso na tayo. Saan tayo magsiseryoso, Pastor? Sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung mag-World War III man or whatever mangyari sa buhay natin, secure tayo kay Lord. Another one. I am the good shepherd. Kanina, I am the door. Ngayon naman, si Kristo ang ating mabuting pastol. Basahin po lahat ng kababaihan. John 10:11. All together, read. Ito ay contrast sa mga false shepherd ng Israel. Alam nyo, ang church na to, naniniwala tayo sa tithes and offering. Kung magta-tithes ka at mag-offering ka, hindi mo yan binigay kay pastor. Pag hinulog mo yan dito, binigay mo yan kay Lord. Tsaka hindi kita pupuntahan sa bahay nyo pag di ka nag-tithes and offering. Kasi sa iba, kakatukin ka. Jenna, saan yung offering mo? Di ka nagsimba, di ba? Oh, sino ba nagpasok sa'yo sa trabaho? Di ba ang iglesia? Opo. O, nasaan yung offering mo? Walang ganon. Now, ang pera, kailangan natin sa ministry. Pero, ang pera, may pera ba kayo? Wala. Kaya nga, hindi na yan issue sa atin, so wala naman tayong pera. Pero, kahit naniniwala ko, Brother Bong, kahit ang diesel maging 200 per liter, naniniwala ko, God will provide. Lalo na sa inyo, magpo-provide ang Panginoon. Di ba, Brother Marvin, Brother Ray, motor? 150, di pa full tank eh. Sobrang taas na. Ngayon, maraming mga churches, nagtayo sila ng simbahan para saan? Para sila ay yumaman. Kasi nga, lolokohin mo yung mga tao, magbigay kayo dito, magbigay sa offering, pagpapalain kayo ni Lord, ganyan. Yung et cetera. Tapos, kokonsensyahin kayo. Tapos, iba-blackmail kayo. Tapos, ilalagay dito, mga hindi nag-tithes ngayong linggo. Unang-una, number 1, Gerald. Pangalawa, Flor. Pangatlo, Kim. Diba? Mga kapatid, yan po ay mga hindi totoong lingkod ng Panginoon. Anong gagawin sa palengke? Diyan sa site, meron ba? Nagpipreach. Merong dalang ganito. May dalang ganito. Yung nagpipreach, nandun sa kabilang kanto. Pero yung nangihingi, para po sa gawain ng Panginoon, sabayan ng ganun, wala yan. Ang pagbibigayan, ating gagawin sa simbahan, palengke. Diyan sa site, nagaganon. Dito meron. Ngayon, sa junction, malupit. Ray, kung wala kang pera, na malengke ka, may kangkong ka, isang tali, may sako. Wala kang kawala. Buwa ka ng isang ng manok, lagay mo doon. Kasi sasabihin ka, para po sa gawain ng Panginoon. Siyempre, mahiya ka na eh. Namimili ka pa lang. Parang yung mga nasa 7-Eleven, yung mga bata, inaabangan ka mag-withdraw eh. Inaabangan ka mag-withdraw para hingin ka ng pera. Parang ganun. Yan po mga yan. Sa totoo lang, doktrina nila na modalism, oneness, yung mga Pentecostal na yon na hindi naniniwala sa Trinity. Again, kapag hindi ka naniniwala sa Trinity, ikaw ay false church. Kasi ang turo ng Bible, isa ang Diyos na nasa 3 persona. So tayo, I am the good shepherd. Sa Israel, may mga false shepherds. Pero ang good shepherd, ang Panginoon ay handa magbuwis ng buhay para sa kanyang mga tupa. Si Jesus, ang ating Diyos, nag-aalaga, nagagabay at nagpoprotekta sa kanyang mga tupa. Ang believer ay dapat matutong sumunod sa tinig ng shepherd. Kaya nga yung mga tao, hindi sila nagsisimba
Wala, hindi naman nila naririnig yung tinig ni Kristo. Naniniwala ako, pag Kristiyano ka, magsisimba at magsisimba ka. Deep inside of you, the Holy Spirit is pushing you. You need to go to church, you need to go to church. I'm praying for you. Nawa makapagsimba lahat, ganyan. Pero hindi ako sobrang depressed, stress, na baka hindi kayo magsimba. Kasi kung tayo ay merong Holy Spirit, the Holy Spirit will convict you to go to church. You will listen to God's word. You will listen sa sinasabi ng shepherd. Alam niyo, minsan pag nagpipreach ako, minsan, pati sa mga estudyante ko, hindi lang sa church, pero madalas dito, parang meron kayang naiintindihan yung mga tao sa tinuturo ko? Or, lalo na pag matagal, no? Si pastor, makakaisang oras na si pastor. Pero I'm praying, Lord, sabi ng Bible, yung salita ng Diyos na naipangaral, na naisabi sa pulpito, na narinig, yan ay hindi masasayang. At nawa mga kapatid, hindi din masayang yung ating mga napakinggan mula sa salita ng Panginoon. Next, number 5. I am the resurrection and life. Anong nangyari dito? Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall be live. Sinabi ito ni Jesus Christ kay Martha pagkatapos mamatay si Lazarus. Bago niya buhayin si Lazarus mula sa mga patay. Si Jesus ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Kaya sila Mahatma Gandhi, sila Napoleon, Julius Caesar, kahit mga great sila, hindi nila natalo ang kamatayan. Ang Panginoong Kristo may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Tayo mga believer, may hope tayo beyond the grave. Kahit harapin natin ang kamatayan, may buhay na walang hanggan kay Kristo. So, again, kasi sa prophecy, sa Revelation, yung Pilipinas talaga mawawala. Lulubog. Kasi every island shall vanish, shall roll away, mawawala ang Pilipinas, island ba tayo? Oo, kasi hindi naman tayo part ng continent, yung malaking tipak ng lupa. So, mabubura ang Pilipinas. Pero, syempre, wala na tayo noon, na-rapture na tayo. Pero pag naiwan ka, manampalataya ka sa Panginoon. Nung bago akong Kristiyano, natatakot lang ako lagi pag nababanggit yung rapture kasi baka mag-rapture na Number 6. Basahin po natin lahat. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kaya, pag Kristiyano ka, dapat di ka believe kay Vice Ganda Pag Kristiyano ka, hindi ka dapat believe sa mga taong laging kinukot siya ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ano ginagawa lagi ni Vice Ganda? Lagi na lang dinadown ang Christianity. Lagi na lang inaasar, kinukot siya ang pangalang Jesus Christ. Kayo ba, mahilig ba kayong sa mga ganyan? Tigil-tigilan nyo kasi kung ano yung pinapanood nyo, yun yung lagi nyong naiisip. Dapat ang lagi nating mga pinapatugtog Christian song, preaching. Huwag tayong manood ng mga puro mura. Ikaw ba nanonood ka ng flip-top? O yun, hindi. Buti na lang. Ikaw, bride. Hindi na. Ayun, maganda, hindi na. Dati, manood ka ng mga rap battle. Deo, puro mura. Nanonood ka dati? Ngayon, hindi na dapat kasi Kristiyano kayo. Nanonood kayo rap battle. Huwag kayo manood. Puro mura, Brother Marvin. Yun ang panonoorin mo. Yun lagi mo maiisip. Kalaunan, yun ang masasabi mo. At huwag kang didikit sa mga taong BI. Uulitin. Kasi magiging katulad kanila. Sinabi to ni Jesus Christ sa disipulo nung Last Supper bago ang crucifixion. Nalilito ang disciple kung saan siya pupunta. Ang ibig sabihin ng way, siya ang daan sa Ama, truth siya ang ultimate revelation ng Diyos, life siya ang source ng eternal life. Hindi sapat ang relihiyon. Kailangan natin ng personal relationship kay Kristo. Uulitin natin, hindi relihiyon, kundi relasyon. Can we say that together? Hindi relihiyon, kundi relasyon. Pag sinabi sa inyo, di ba nagsisimba ka sa baptist, anong paniniwala dyan?
Huwag sabihin, sa amin may aircon. Sa amin, pogi ng pastor. Sa amin, ganito, ang daming maganda. Hindi, huwag niyo sabihin. Ang paniniwala namin, Jesus is the way, the truth, and the life. Nothing less, nothing more. Tanging si Kristo lang. Hindi relasyon, hindi reliyon kundi relasyon. Hindi din do. D-O, not do. Done. Tapos na. And last but not the least, basahin po natin. Sabi ni Jesus Christ, I am the vine. Ye are the branches. Siya yung totoong vine. Ang vine ay simbolo ng Israel sa Old Testament. Madalas, yung mga Israelita, may tinatawag kasi yung puno ng ubas, may mga wild grapes. Yung lasa nun, do hindi ko naman tikman, sabi ng teacher ko, talagang hindi maganda. Ganun ang binubunga ng mga false teachings. Si Jesus, sa ating mga Kristiyano, ang tunay na source ng spiritual life and fruitfulness. Last Friday, may kausap akong Christian, sabi niya, Pastor, I have good news for you. Maganda mas makinig ng good news. Minsan, ang ina-expect natin, nakabili ako ng kotse, na-promote ako sa trabaho, may trabaho na ako, may boyfriend na ako, may girlfriend na ako. Minsan, yun ang good news palagi. Pero bihirang-bihira ka makakakin. Pastor, makarinig ng ganito, may good news ako. Ano yun? Nag-surrender na po ako sa Panginoon. Sabi ko, amen sis. Babae, no? Babae. Si Yen, ninang naman niya ni Sophia. Sabi ko, kung saan ka nililid ng Panginoon, pinanggawin mo. So every time, pag may fellowship, lagi niya sinasabi, struggling siya, kung siya ba ay mag-full-time sa ministry, ganito kasi may mga pangangailangan, pamilya, ganyan-ganyan. Pero, Pastor, susuko na po ako sa Panginoon. Magpo-full-time na po ako sa church. Yun ang good news, Brother J, no? Pag si Sister Flor na doon na saan yun, sa inyo, sa Mindanao, at mag-chat ka sa akin, Pastor, mag-Bible school po ako, pambihira. Masarap pakiramdam. Nako, baka mag-Bible school ka, masisipa ako. ang saya nun. Bakit? Pag sabi ni Pastor Byers, last Friday, the more you know the Lord, the more na magbubunga tayo sa Panginoon. The more na mas magiging masaya ka. Kaya nga mga kapatid, mas kilalanin natin ng Panginoon yung true source ng fruitfulness ng spiritual life. Ang Christian life ay hindi sa sariling lakas natin. Kailangan nating manatili. Kailangan natin mag-abide sa Panginoon sa Kristo para maging masaya tayo. Para mas maging fruitful tayo sa ministry. So Jesus Christ is the bread of life. Jesus Christ is the light of the world, the door, good shepherd, resurrection and the life, the way, the truth, and the life, and the true vine. So my friend, mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw ay hindi pa nakakilala ng lubos sa Panginoon, He is all you need. Siya ang pinakakailangan mo. Siya ang magliligtas sa iyong kaluluwa. Sabi ng isang awitin, ang ating last slide, andyan ba? The great I am. The great I am still is. The heaven and earth are His. He's the merciful Almighty, forever holy. In everything we must remember this. The great I am still is. And who is the great I am? No other than the Lord Jesus Christ. And that the great I am, He lives in you, He's in you, and you are in Him. Ano lang kasi, hindi natin nire-recognize yung kanyang presensya sa ating buhay. So come to the Lord. That is His message. Uulitin ko. If Jesus Christ is your everything, He is all you need. Kung siya ang lahat-lahat sa Kanya, lahat-lahat, siya ang pinakakailangan natin. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Are you blessed? Let's pray, Father God in heaven.
Thank you for your word. Thank you for your Son. Thank you for your love, sending our Lord